Tinapon ako ni Kevin sa gitna ng ulan. Parang basurang wala ng silbi. Habang yakap niya si Stella, naririnig ko ang huling hininga ni nanay sa loob ng nasusunog naming dampa. Tinalikuran ako ng mundo. Tinalikuran ako ng katarungan. Ngunit mula sa abo ng aking pagdurog, babangon ako ng mas matibay. Handa na ba kayong makita ang paniningil ng isang pusong pinatigas ng sakit? Magbabayad kayong lahat. Mika, let's be real. Hindi kita minahal kailanman. You were just a temporary maid with a wedding ring. Ang boses ni Kevin ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang mansyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bahid ng pagsisisi. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga talim ng balisong na paulit-ulit na itinataksil ang kaisa-isang pusong nagmahal sa kanya ng tapat. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Mika ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Kevin. Maingat niya itong iniluto sa loob ng 3 oras. Tinitiyak na tama ang asim at anghang dahil alam niyang pagod ang asawa mula sa trabaho. Kahit na kanina pa, kumikirot ang kanyang mga daliri dahil sa paso ng mainit na sandok, hindi niya ito ininda. Ang mahalaga sa kanya ay ang makita ang ngiti sa mga labi ni Kevin pagka-uwi nito. Ngunit ang ngiting bumungad sa kanya ay hindi para sa kanya, kundi isang mapait na ngisi ng pangungutya na bitawan ni Mika ang mangkok. Ang tunog ng nabasag na seramika sa sahig ay naging tanging musika sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng malawak na silid-kainan. Ang mainit na sabaw ay humalsik sa kanyang paanan, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas matindi ang apoy na tumutupok sa kanyang dibdib. Tumingala siya at doon niya nakita ang isang babaeng pababa sa hagdan. Suot ang satin na robe na siya mismo ang bumili para sa sariling anibersaryo nila ni Kevin, si Stella. Ang babaeng dati ay ipinakilala ni Kevin bilang malayong pinsan, ngayon ay nakasandal sa balikat ng kanyang asawa nang may mapang-aping titig. Ang bawat haplos ni Stella sa braso ni Kevin ay tila pagpako sa krus ng lahat ng pangarap ni Mika bilang isang asawa. Mika, stop looking at me like that, wika ni Kevin habang inaayos ang kanyang kurbata, ni hindi man lang tinitingnan ang nabasag na mangkok o ang nangangatog na tuhod ng kanyang asawa. Wala ka namang dinala sa pamilyang ito, kundi ang amoy ng lupa mula sa probinsya mo. Don't act like a victim. Binigyan kita ng pagkakataong makatikim ng karangyaan. And now, your time is up. Hindi makapagsalita si Mika. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung nasaan ang mga pangakong binitawan nito sa harap ng altar. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang gumaralgal na hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, pilit na humahawak sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang katawan na tila isang lantang dahon. Biglang pumasok sa eksena ang kanyang biyenan na si Doña Elena. Ang bawat hakbang ng matanda sa makintab na sahig ay nagdadala ng awtoridad na kailanman ay hindi naramdaman ni Mika na pabor sa kanya. Ang matanda ay huminto sa tapat ni Mika. Ang mga mata ay puno ng pandidiri. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga luha mo, Mika. In fact, pack your things and leave. Actually, don't bother packing. Wala kang pag-aari sa bahay na ito kahit ang damit na suot mo. Everything you have is because of my son's pity. Ang boses ni Doña Elena ay mapanuri at puno ng lason. Lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, biglang tumunog ang cellphone ni Mika
sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Sa panginginig ng kanyang kamay, sinagot niya ang tawag. Ito ang kanyang matalik na kaibigan na si Rochelle mula sa kanilang probinsya. Ang boses ni Rochelle ay punong-puno ng takot at hagulgol. Mika! Mika, kailangan mong umuwi! Ang bahay nyo! Ang dampa nyo! Nasusunog! Si nanay mo, Mika! Hindi siya nakalabas. Kasalukuyang nilalamon ng apoy ang buong bahay nyo. Ang mundo ni Mika ay tila tuluyang huminto sa pag-ikot. Ang double shock ay tila isang malaking alon na tuluyang lumunod sa kanyang huling pag-asa. Sa isang iglap, nawala ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay at ngayon, ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng totoo ay nasa bingit ng kamatayan sa gitna ng naglalagablab na apoy. Tumingin siya kay Kevin, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit tumalikod lamang ang lalaki at inakay si Stella pabalik sa taas, habang si Doña Elena ay tumawag na sa mga katulong upang linisin ang kalat na ginawa ni Mika sa sahig. Napatitig si Mika sa kanyang mga palad. Ang paso ng sabaw kanina ay nagsisimula ng mamula at humapdi. Ngunit ang hapding iyon ay walang-wala sa kirot ng kanyang pagkataong dinurog at itinapon sa kawalan. Tumulo ang isang butil ng luha, bumagsak sa basag na seramika, tila isang huling pamamaalam sa babaeng dating puno ng pangarap. Bakit kung sino pa ang nagbigay ng lahat, siya pa ang tinatanggalan ng kahit anong matitirhan? Bakit ang langit ay nananatiling tahimik sa gitna ng pagsusumamo ng isang pusong wala ng ibang alam, kundi ang magmahal at magsakripisyo? Tumalikod si Mika at naglakad palabas ng mansyon. Bitbit ang wala, kundi ang basang apron at ang nagdurugong balita sa kanyang pandinig. Sa bawat hakbang niya palayo sa marangyang bahay na iyon, isang bahagi ng kanyang lumang sarili ang namamatay kasabay ng bawat patak ng ulan na nagsikibu, na nagsisimulang bumuhos mula sa madilim na langit. Ang amoy ng gamot at ang maputlang liwanag ng mga bumbilya sa koridor ng ospital ay tila sumasakal sa huling hininga ni Mika. Basang-basa ang kanyang kasuotan. Ang mga yapak niya sa malamig na sahig ay nag-iiwan ng bakas ng putik at ulan. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng masamang balita. Nang marating niya ang emergency room, tumigil ang mundo ni Mika. Nakita niya si Rochelle na nakaupo sa sahig. Nakatakip ang mga palad sa muka habang ang balikat ay nayayanig sa walang tigil na paghikbi. Sa tabi nito, isang higaan ang nababalutan ng puting kumot hanggang sa ulo. Nanay! Ang bulong ni Mika, isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang gilid ng kumot. Nang mahawi niya ito, ang mukha ng kanyang ina na puno ng uling at sugat mula sa sunog ang bumungad sa kanya. Wala na ang init ng mga haplos nito. Wala na ang mga matang laging puno ng pag-asa para sa kanya. Ang katahimikan ng kanyang ina ay ang pinakamasakit na sigaw na narinig ni Mika sa buong buhay niya. Sa tindi ng hagupit ng emosyon, naramdaman ni Mika ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Tila may humihila sa kanyang bituka. Isang hapdi na hindi niya maipaliwanag. Napakapit siya sa bakal na gilid ng higaan. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang nararamdaman ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang hita. Humahalo sa tubig ng ulan sa kanyang binti. Mika! Mika, may dugo! Ang huling narinig niyang sigaw ni Rochelle bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman.
Nang magkamalay si Mika, puting kisame na ang kanyang nakikita. Ang katahimikan ng silid ay binasag lamang ng mahinang tunog ng bawat patak ng swero sa tubo. Pumasok ang doktor. Ang muka ay puno ng simpatya na lalong nagpakaba sa kanya. I'm sorry, Mika. We did everything we could. But because of the extreme stress and trauma, you lost the baby. Ang mga salitang iyon ay tila mga huling pako sa krus na pasan-pasan ni Mika. Sa loob ng isang gabi, tinalikuran siya ng kanyang asawa. Kinuha sa kanya ang kanyang ina. At ngayon, maging ang munting anghel sa kanyang sinapupunan ay binawi rin ng tadhana. Wala nang natira sa kanya kundi ang isang malaking puwang sa kanyang pagkatao. Isang katahimikang mas nakamamatay kaysa sa kahit anong ingay. Lumipas ang ilang araw. Ang burol ng kanyang ina ay idinaos sa isang maliit at lumang kapilya sa gilid ng kalsada. Walang mga bulaklak na galing sa marangyang shop. Walang mga bisitang nakasuot ng mamahaling damit. Tanging si Rochelle at ilang kapitbahay lamang ang naroon. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, habang yakap-yakap ni Mika ang isang lumang baro ng kanyang ina. Ang paboritong suot nito na amoy araw at pagmamahal. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kapilya. Bumaba si Kevin, suot ang kanyang mamahaling salamin na tila ayaw madungisan ng alikabok ng paligid. Pumasok siya sa loob, ngunit hindi siya lumapit sa kabaong. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, tila diring-diri sa amoy ng kandila at kahirapan. Inilabas niya ang isang makapal na sobrang kulay kape at isang folder. Mika, let's get this over with. Seryosong wika ni Kevin, ang boses ay walang bakas ng pagdamay. Pirmahan mo ang annulment papers na ito. At heto, may 500,000 piso dyan. Isipin mo na lang na separation pay mo yan para makaalis ka na sa hirap na ito. Huwag mo na kaming guguluhin ni Stella. Tiningnan ni Mika ang sobre. Pagkatapos ay ang lalaking minsan niyang tinawag na buhay niya. Ang bawat sentimo sa loob ng sobreng iyon ay tila mga dura sa muka ng kanyang namayapang ina at sa pangarap ng kanilang anak na hindi man lang nakakita ng liwanag. Dahan-dahang tumayo si Mika. Kinuha niya ang sobre, hindi para tanggapin, kundi para lumapit sa malaking kandila sa tabi ng kabaong ng kanyang ina. Sa harap ng gulat na mga mata ni Kevin, idiniit ni Mika ang dulo ng sobre sa apoy. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Nilalamon ang mga perang pinagmamalaki ni Kevin. Ang usok ay humahalo sa hangin. Tila isang sakripisyo para sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ang pera mo, Kevin, ay kasing dumi ng kaluluwa mo. Ang boses ni Mika ay mahinahon ngunit may talim na hindi pa naririnig ni Kevin kailanman. Hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang buhay na kinuha niyo sa akin. I don't need your money. Soon, you will realize that you've lost the only thing that was truly priceless in your life. Nanginig sa galit si Kevin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Mika. Lumakad siya palabas ng kapilya, iniwan ang nasusunog na sobre sa sahig. Sa labas, madilim na ang gabi. Naglakad si Mika patungo sa isang tulay na nakadungaw sa itim na ilog. Ang hangin ay malamig, humahampas sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang daliri, naroon pa rin ang gintong singsing na simbolo ng kanyang pagiging alipin sa pamilya Ortega. Dahan-dahan niya itong hinubad. Itinapat niya ito sa liwanag ng buwan bago ito binitiwan. Ang tunog ng maliit na singsing na tumama sa tubig ay halos hindi narinig sa katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Mika, iyon ang tunog ng paglaya. Pangako, nanay. Pangako, anak. Hindi ako mananatiling ganito. Bulong niya sa hangin.
Sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada, isang pares ng mga mata ang tahimik na nakamasid sa bawat galaw ni Mika. Isang lalaking may hawak na litrato ng isang babaeng kamukhang kamukha ni Mika noong kabataan nito. Huwag kang matulog sa gitna ng kalsada, Mika. Hindi pa tapos ang laban mo at hindi pa naririnig ng mundo ang iyong pagsigaw. Ang boses na iyon ay malalim, tila galing sa isang kailaliman na puno ng kapangyarihan at katiyakan. Ngunit para kay Mika, ang boses na ito ay tila isang malabong panaginip lamang. Nakahiga siya sa malamig at basang semento ng kalsada, ang kanyang pisngi ay nakadikit sa magaspang na aspalto habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang nanlalamig na katawan. Ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng kadiliman at ang tanging nakikita niya ay ang paglapit ng dalawang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat na hindi man lang natitilamsikan ng putik. Sa gitna ng kanyang huling malay, naramdaman ni Mika ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa lupa. Isang pares ng malalakas na braso ang bumuhat sa kanya. Yakap siya ng may pag-iingat na tila isa siyang mamahaling kristal na malapit nang mabasag. Ang init na nanggagaling sa katawan ng estranghero ay ang huling bagay na naramdaman ni Mika bago siya tuluyang mawalan ng diwa. Nang muling magmulat ng mga mata si Mika, hindi ang mabangong amoy ng mamahaling pabango ni Stella ang bumungad sa kanya at hindi rin ang mapang-aping titig ni Doña Elena. Sa halip, ang kanyang ilong ay nabalot ng malinis na alimyon ng lavender at ang amoy ng mainit na tsaa. Ang paligid ay tahimik, tila isang kanlungan na malayo sa lahat ng unos. Ang kama na kanyang kinahihigaan ay malambot at puting-puti, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay kumikirot pa rin mula sa mga sugat ng kahapon. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Pumasok ang isang lalaki na may tindig na tila isang hari. Matangkad, may matatalas na mata at isang mukhang tila inukit mula sa pinakamahal na bato. Si Blake. "Gising ka na pala," wika niya habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa maliit na lamesa sa tabi ni Mika. "Uminom ka muna. Kailangan ng katawan mo ng init." "Sino ka?" ang mahinang tanong ni Mika. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Bakit mo ako tinutulungan? Wala na akong pera, wala na akong pamilya, wala na akong kahit ano." Tumitig si Blake sa kanya. Isang titig na tila binabasa ang bawat pahina ng kanyang nasirang pagkatao. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Mika. Isang litrato ng isang batang lalaki na kasama ang isang babaeng may suot na simpleng apron at may pinakamagandang ngiti, ang nanay ni Mika. "Utang ko ang buhay ko sa nanay mo, Mika." Ang pagtatapat ni Blake, ang kanyang boses ay naging malumanay. 10 taon na ang nakalilipas, noong wala pa akong pangalan at tinatangka akong patayin ng mga kaaway ng tatay ko, ang nanay mo ang nagtago sa akin sa inyong dampa. Pinakain niya ako, ginamot ang aking mga sugat, at hindi niya ako isinuplong kahit na may malaking pabuya sa aking ulo. Sinabi niya sa akin na balang araw, magiging malaking tao ako. At ngayong narito na ako, hindi ko hahayaang mabulok sa putik ang kaisa-isang anak ng babaeng nagligtas sa akin. Nanginig ang mga labi ni Mika. Ang akala niyang wala na siyang matatakbuhan ay may iniwan pa palang kabutihan ang kanyang ina na ngayon ay bumabalik sa kanya. "Pero huli na ang lahat, Blake.
ang hikbi ni Mika. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Wala na ang anak ko. Wala na ang nanay ko. Patay na ang Mika na kilala nila. Tumayo si Blake at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang lungsod na tila isang dambuhalang laro ng kapangyarihan. Tama ka. Patay na ang mahinang Mika na hinahayaan lang na tapakan ng mga Ortega. Pero ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may apoy pa sa loob ng kanyang mga mata. Mika, hindi kita bibigyan ng pera para lang mabuhay. Bibigyan kita ng kapangyarihan para maningil. Humarap muli si Blake sa kanya. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na puno ng panganib at pangako. Tuturuan kita kung paano maging katulad ko. Tuturuan kita kung paano magsalita, kung paano lumakad, at kung paano pumatay ng kalaban nang hindi gumagamit ng dahas. Ngunit sa kapalit nito, kailangang ibigay mo sa akin ang iyong kahinaan. Kailangang kalimutan mo ang awa. Tumingin si Mika sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa paglilinis, pagluluto, at paglilingkod sa mga taong sumira sa kanya. Unti-unti, itinuon niya ang kanyang paningin kay Blake. Ang takot sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang madilim at malamig na determinasyon. Ano ang kailangan kong gawin? Ang tanong ni Mika. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Lumapit si Blake at iniabot ang kanyang kamay. Tumayo ka. Mula sa araw na ito, hindi ka na si Mika Ortega. Ikaw na si Mina. At sisiguraduhin nating ang bawat luhang ibinuhos mo ay babalik sa kanila bilang isang baha na lulunod sa kanilang karangyaan. Hinawakan ni Mika ang kamay ni Blake. Ang init ng palad nito ay tila isang kasunduan sa kadiliman. Tumayo siya, kahit na nangangatog ang kanyang mga binti, at humarap sa isang malaking salamin sa loob ng silid. Ang nakikita niya ay isang babaeng may gulugulong buhok at maputlang mukha. Ngunit sa ilalim ng mga matang iyon, may isang bagong nilalang na nagsisimulang mabuhay. Isang nilalang na wala ng takot mawalan dahil kinuha na sa kanya ang lahat. Bakit tila alam ni Blake ang bawat detalye ng mga kasalanan ng pamilya Ortega? At ano ang tunay na plano ni Blake para sa muling pagbabalik ni Mika sa mundo ng mga mapang-api? 100 beses mo nang sinubukan, Mika. Pero hanggang ngayon, ang nakikita ko pa rin ay ang sugatang aso na humihingi ng awa. Kung hindi mo kayang ayusin ang tindig mo, bumalik ka na lang sa putikan. Ang boses ni Blake ay walang bahid ng emosyon habang nakatayo siya sa dulo ng mahabang pasilyo ng kanyang mansyon. Sa tapat niya, si Mika ay pilit na tumatayo mula sa pagkakaluhod sa makintab na sahig. Ang kanyang mga paa ay namumula at nanginginig sa loob ng 4 na pulgadang takong na sapatos na kanina pa niya suot. Para sa isang babaeng sanay sa tsinelas o nakayapak habang naglalaba at naglilinis, ang bawat hakbang sa mamahaling sapatos na ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. I'm trying, Blake. Please, just a few more minutes. Ang hingal na sagot ni Mika. Ang kanyang pawis ay humahalo sa mga luhang pilit niyang pinipigil. In this world, effort is invisible. Only results matter. Malamig na tugon ni Blake. Lumapit siya kay Mika. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Huminto siya sa harap ng babae at hinawakan ang baba nito. Pilit na itinaas ang kanyang muka upang magtama ang kanilang mga mata. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Sino ang nakikita mo? Ang biktima? Ang kawawang asawa? O ang babaeng kukuha ng lahat mula sa mga Ortega? Tumingin si Mika sa dambuhalang salamin na nasa gilid ng pasilyo.
Ang kanyang refleksyon ay malayo sa imahe ng isang matagumpay na babae. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng hinagpis. At ang kanyang katawan ay tila bitbit pa rin ang bigat ng lahat ng insultong ipinukol sa kanya ni Doña Elena. Naramdaman ni Mika ang muling pagkirot ng kanyang puson. Isang paalala ng anak na nawala sa kanya. Kasabay nito, ang gunita ng kanyang nasusunog na dampa at ang malamig na bangkay ng kanyang ina ay muling bumisita sa kanyang isipan. Ang hapdi ng nakaraan ay tila isang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na magpahina sa kanya, ito ang nagbigay ng kakaibang init. Biglang kinuha ni Blake ang isang gunting mula sa ibabaw ng lamesa. Walang pasintabi niyang hinawakan ang mahabang buhok ni Mika. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Kevin at sinasabing simbolo ng kanyang pagiging masunuring asawa. Sa isang mabilis na paggalaw, narinig ang tunog ng paggupit ng matalim na talim sa mga hibla ng buhok. Isa-isang nahulog ang mga itim na hibla sa sahig, tila mga bahagi ng lumang pagkatao ni Mika na unti-unting itinatapon. Nang matapos si Blake, ang buhok ni Mika ay hanggang balikat na lamang. Matalim ang mga kanto at nagbibigay ng mas matapang na anyo sa kanyang mukha. Mula sa araw na ito, tapos na ang pag-iyak. Bulong ni Blake habang tinitingnan ang bagong anyo ni Mika. Si Mina ay hindi marunong masaktan. Si Mina ay hindi marunong sumuko. At higit sa lahat, si Mina ay walang nakaraan. Sumunod ang mga linggo ng matinding disiplina. Hindi lamang ang pisikal na anyo ni Mika ang binago ni Blake. Tinuruan niya itong magsalita ng may kumpiyansa, turuan ang kanyang mga labi na huwag manginig kahit na ang kanyang puso ay nagdurusa. Pinilit niya itong mag-aral ng mga dokumento sa negosyo hanggang madaling araw, binabasa ang bawat kahinaan ng Ortega Group of Companies. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising si Mika na sumisigaw dahil sa masasamang panaginip. Nararamdaman niya ang init ng apoy. Naririnig ang boses ni Kevin na itinatakwil siya. Sa mga sandaling iyon, palaging naroon si Blake sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito pumapasok, hindi ito nagbibigay ng matatamis na salita. Ngunit ang presensya nito sa kabila ng pader ay nagpapaalala kay Mika na hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Isang gabi, dinala ni Blake si Mika sa isang mataas na gusali na nakatanaw sa mansyon ng mga Ortega. Mula sa malayo, nakikita nila ang liwanag ng mga chandelier at ang mga mamahaling sasakyang labas-masok sa gate. Nakikita ni Mika si Kevin sa balkonahe. May hawak na baso ng wine habang nakayakap sa kanya si Stella. Ang kamay ni Mika ay mahigpit na nakahawak sa rehas. Ang kanyang mga kuko ay tila ibabaon sa bakal. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang malamig na pagnanasa na makitang gumuho ang lahat ng kislap na iyon. "Handa ka na ba, Mina?" tanong ni Blake. Ang kanyang tinig ay tila isang pangako ng paparating na bagyo. Humarap si Mika sa kanya. Ang kanyang tindig ay tuwid na. Ang kanyang mga mata ay hindi na nangingilid ng luha, kundi kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dating mahinang tinig ay napalitan ng isang boses na may kapangyarihan at lalim. "Handa na ako, Blake. Gusto kong makita ang bawat isa sa kanila na lumuluhod sa harap ko habang unti-unti nating binabawi ang bawat hiningang ninakaw nila sa akin at sa pamilya ko." Inilabas ni Blake ang isang itim na folder. "Bukod sa pagiging biktima mo, alam mo ba kung bakit galit na galit si Doña Elena sa nanay mo? Hindi lang ito dahil sa kahirapan.
May lihim silang nakaraan, Mina. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng kanilang kumpanya. Napatigil si Mika. Ang kanyang isipan ay napuno ng mga tanong. Anong lihim ang maaaring mag-ugnay sa kanyang simpleng ina at sa mapagmataas na si Doña Elena? Kaya mo bang harapin ang katotohanan kung ang taong akala mo ay biktima ay may kinalaman din sa madilim na kasaysayan ng iyong mga kaaway? At hanggang kailan mananatiling matatag ang bagong anyo ni Mina bago muling kumatok ang marupok na puso ni Mika? Hindi ko akalain na ang lupang pinagtapunan sa akin ay muli kong aapakan, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang anino ng inyong mga kasalanan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Mika, ngayon ay kilala na bilang Mina. Habang dahan-dahang bumubukas ang dambuhalang pinto ng mansyon ng mga Ortega. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang kislap ng mga kristal na chandelier, at ang tunog ng banayad na musika ng biolin ay tila isang malupit na biro. Ito ang bahay kung saan siya lumuha, kung saan siya minaltrato, at kung saan siya itinapon na parang basurang walang halaga sa gitna ng unos. Suot ang isang hating gabi na asul na gown na gawa sa seda. Si Mina ay tila isang bituin na bumagsak sa lupa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may dalang katiyakan. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng mga taong nasa loob. Sa kanyang tabi, naroon si Blake, nakasuot ng itim na tuksido. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon sa babaeng nasa kanyang bisig. Huminga ka ng malalim, Mina. Bulong ni Blake, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa gitna ng kaba. Ikaw ang may-ari ng silid na ito ngayon. Huwag mong hayaang makita nila ang takot na matagal na nating ibinaon sa limot. Tumango si Mina. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya sila. Si Doña Elena, na tila isang reyna sa gitna ng kanyang mga alipores, suot ang mga alahas na marahil ay kasing halaga ng buhay ng isang mahirap na pamilya. At sa tabi nito, si Kevin, na tila walang bakas ng dusa sa kanyang mukha, habang nakasandal sa kanya si Stella, na animoy isang linta na nakakapit sa biktima. Naramdaman ni Mina ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, at sa isang sandali, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang nasusunog na dampa at ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Nais niyang sumigaw, nais niyang sugurin sila, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Blake sa siko. Isang paalala na ang paghihiganti ay isang laro ng pasensya, hindi ng galit. "Oh, Blake, you're finally here!" Ang masayang bati ni Doña Elena habang lumalapit sa kanila. Ang kanyang plastik na ngiti ay tila isang maskara na pilit na itinatago ang kanyang pagiging mapagmataas. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin kay Mina, panandali ang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ng babaeng nasa harap niya. "And who is this lovely lady with you?" Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng mapanuring tono. "Elena, I want you to meet Mina. She is my most trusted business partner and the representative of the new investment group that will be working with the Ortega Group." Ang pakilala ni Blake nang may seryosong mukha. Lumapit si Kevin. Ang kanyang baso ng alak ay muntik ng mabitawan nang magtama ang kanilang mga mata. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Mika?" Ang mahinang usal niya, isang bulong na sapat na para marinig ni Mina.
tumingin si Mina ng direkta sa mga mata ni Kevin. Walang pag-ibig, walang sakit, kaysa isang malamig na kawalan lamang ang makikita sa kanyang mga balintataw. I'm sorry, Mr. Ortega. My name is Mina. Is there something wrong with my face that reminds you of someone? Ang kanyang tugon sa perpektong Taglish. Ang boses ay kasing linis ng kristal at kasing talim ng bakod. I'm sorry. You just look exactly like someone I used to know. Ang nauutal na sagot ni Kevin habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Really? I hope she was someone special. Ang makahulugang sabi ni Mina bago siya bumaling kay Stella na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong selos at pagdududa. And you must be Stella. I've heard so much about you. They say you're very persistent in getting what you want. Nangit-ngit ang mga ngipin ni Stella. Ngunit pinilit niyang manatiling disente sa harap ng maraming bisita. Nice to meet you, Mina. I hope our partnership will be as fruitful as you imagine. Sa buong gabi, naging sentro ng atensyon si Mina. Ang kanyang talino sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo ay nagpahanga sa mga kasosyo ng mga Ortega. Habang si Doña Elena ay hindi maalis ang kanyang paningin sa kanya. May kung anong takot na nagsisimulang gumapang sa puso ng matanda. Isang pakiramdam na ang nakaraan ay muling nagbabalik upang maningil. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad si Mina patungo sa balkonahe upang kumuha ng hangin, nakasalubong niya si Lola Isang, ang matandang katulong na tanging nagpakita sa kanya ng kabaitan noon. Nang makita ni Lola Isang si Mina, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang matanda ay tila gustong lumapit at yakapin siya, ngunit mabilis na umiwas si Mina. Ang sakit na makitang muli ang tanging taong naging kakampi niya ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Hindi pa ito ang oras para sa mga yakap. Nang muling bumalik si Mina sa ballroom, sadyang binangga siya ni Stella dahilan upang matapon ang pulang alak sa kanyang asul na gown. Ang tunog ng nabasag na baso sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Oh my God! I'm so sorry, Mina. How clumsy of me! Ang pangungutya ni Stella. Habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, hindi nag-react si Mina ng marahas. Sa halip, kinuha niya ang isang table napkin at dahan-dahang pinunasan ang mantsa sa kanyang damit, habang ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanila. Tumingin siya kay Stella nang may malamig na ngiti. It's okay, Stella. Accidents happen. Just like how some people accidentally enter lives they don't belong to. Ang banayad na sagot ni Mina. Lumapit si Kevin upang mamagitan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanila at may iniabot na isang maliit na sobre kay Stella. Ma'am, pinabibigay po ng isang tao sa labas. Importante daw po ito. Nang buksan ni Stella ang sobre, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging mapang-api tungo sa matinding takot. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang binabasa ang nakasulat sa loob. Anong lihim ang nakasulat sa sobreng iyon na tila nagpaguho sa mundo ni Stella? At hanggang kailan mapapanatili ni Mina ang kanyang malamig na maskara bago tuluyang sumabog ang galit na matagal na niyang kinikimkim? Hindi ka ba nananawa sa kakahabol sa isang anino, Kevin? O baka naman ang sarili mong konsensya ang pilit mong tinatakasan? Ang boses ni Mina ay tila isang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa pandinig ni Kevin, ngunit nagdadala ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo sila sa madilim na bahagi ng balkonahe, malayo sa ingay at kislap ng mga bisita sa loob ng ballroom. Ang liwanag ng buwan
ay tumatama sa mukha ni Mina na nagbibigay ng mistikal na anyo sa kanyang kagandahan. Isang anyo na tila isang buhay na paalala ng lahat ng pagkakamaling ginawa ni Kevin sa nakaraan. I just can't believe it. Ang nauutal na tugon ni Kevin habang pilit na humahakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bawat kanto ng mukha ni Mina. The way you move, the way you look at me, para kang isang buhay na alaala. How is it possible? Isang banayad na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mina. Isang tunog na walang bakas ng kagalakan, kundi puno ng pait. Ang mga alaala, Mr. Ortega, ay para lamang sa mga taong may pinagsisisihan. Ako? I live for the future. And right now, my future is ensuring that this partnership between Blake's group and your family succeeds. Don't let your hallucinations get in the way of business. Habang nag-uusap ang dalawa, sa loob ng ballroom, hindi mapakali si Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na sobreng natanggap kanina. Ang nilalaman nito ay isang lumang litrato. Isang litrato niya noong kabataan niya. Kasama ang isang lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot at may nakasulat na mga salitang, "Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon." Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa balkonahe kung saan nakikita niyang magkasama sina Kevin at ang babaeng nagngangalang Mina. Ang selos ay tila isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang mga ugat, na humahalo sa takot na baka ang kanyang mga lihim ay malapit ng mabunyag. Ano bang ginagawa mo, Stella? You look like you've seen a ghost. Ang boses ni Doña Elena na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Ang matanda ay may hawak na baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at tila binabasa ang bawat takot sa muka ng kanyang manugang. Wala po, Mama. Medyo nahihilo lang po ako sa dami ng tao. Ang pagsisinungaling ni Stella habang mabilis na itinago ang sobre sa loob ng kanyang clutch bag. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi tayo pwedeng magmukhang mahina sa harap ng mga investors, lalo na sa harap ng babaeng iyon. Ang mahinang utos ni Doña Elena na ang tinutukoy ay si Mina. May kung ano sa kanya na hindi ko gusto. She's too polished, too perfect, parang isang patibong na naghihintay lang na may mahulog. Samantala, dumaan si Mina sa kusina upang kumuha ng isang basong tubig. Doon, sa isang madilim na sulok malapit sa pantry, nakita niya ang isang lumang florera na nakapatong sa isang maliit na lamesa. Ito ang florerang binili niya noong unang taon ng kanilang pagsasama ni Kevin. Isang simpleng gamit na pinag-ipunan niya mula sa kanyang maliit na allowance. Ngayon, ang florera ay may malaking lamat sa gilid at tila pinabayaan na sa isang sulok. Puno ng alikabok at walang laman na bulaklak. Dahan-dahang hinaplos ni Mina ang lamat sa seramika. Ang bawat gasgas ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sampal, bawat mura, at bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak habang nililinis ang bahay na ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa sakit na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang bagong pagkatao. Isang sandali kung saan ang marangyang suot niya ay tila naglalaho at bumabalik siya sa pagiging ang kawawang Mika na nagmamahal sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. "Mina, what are you doing here?" Ang boses ni Stella ay tumama sa katahimikan ng kusina. Nakatayo ito sa pintuan, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at hinala. Lumapit ang babae, ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig
ay tila mga hudyat ng isang pag-atake. Hilig mo talagang pumasok sa mga lugar na hindi ka naman imbitado, no? Ang pangungutya ni Stella. First, you flirt with my husband on the balcony, and now, you're lurking in our kitchen. Ano ba talagang kailangan mo? Humarap si Mina ng may kalmado at malamig na mukha. Ibinaba niya ang kanyang kamay mula sa florera at tumingin ng direkta kay Stella. Mr. Ortega was just showing interest in our project, Stella. And as for the kitchen, I was just looking for some water. Masyado kasing mainit ang tensyon sa loob. Baka kailangan nyo rin ng palamig. Don't play games with me. I know your type. Ang sigaw ni Stella, na hindi na napigilan ang kanyang emosyon. You think you can just come here with your expensive dress and fool everyone? Kevin is mine. This house is mine. At kahit anong gawin mong panggagaya sa mukha ng patay na asawa niya, hinding-hindi ka magtatagumpay. Patay? Ang dahan-dahang tanong ni Mina. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang punyal. Akala ko ba ay umalis lang siya? Bakit mo sinasabing patay na siya, Stella? May alam ka ba na hindi alam ng asawa mo? Napatigil si Stella. Ang kanyang sariling mga salita ay tila bumalik sa kanya bilang isang sumpa. Ang kanyang mga labi ay nanginig. At bago pa siya makabawi, nakita niya si Kevin na nakatayo sa likuran niya. Ang mukha ay puno ng pagtataka at nagsisimulang pagdududa. Stella, anong sinasabi mong patay na siya? Ang mahinang tanong ni Kevin, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang lihim na pilit itinatago ni Stella ay tila unti-unti nang bumibitak, gaya ng lamat sa lumang florerang nasa tabi nila. Sa ilalim ng malalaking puno, sa isang madilim na sulok ng pampublikong parke, malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng mansyon, naghihintay si Mina. Ang malamig na simoy ng hangin ay yumayapos sa kanyang balat, nagdadala ng amoy ng basang lupa at tuyong dahon. Ang bawat kaluskos ng mga sanga ay tila isang babala, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tindig. Hindi nagtagal, isang matandang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Si Lola Isang. Ang matandang babaeng naging kaisa-isang init sa loob ng malamig na pamamahay ng mga Ortega. Nang tumapat ang matanda sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, huminto ito. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan, ay pilit na inaaninag ang mukha ng babaeng nasa kanyang harap. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila isang kidlat na tumama sa puso ni Lola isang ang katotohanan. Ang mga mata ni Mina, ang mga matang iyon na puno ng pait at determinasyon, ay hindi siya maaaring linlangin. Mika, ikaw nga ba yan, anak? Ang nangangatal na boses ng matanda, habang ang kanyang mga palad ay pilit na umaabot sa hangin. Hindi na napigilan ni Mina ang kanyang sarili. Ang maskara ng pagiging Mina ay panandaliang nabaon sa ilalim ng pait ng nakaraan. Lola Isang, ang bulong niya, isang tawag na punong-puno ng pangungulila. Biglang lumuhod ang matanda sa harap ni Mina. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at malamig na semento. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding hagulgol. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano kanila itinaboy. Pero natakot ako para sa sarili kong buhay. Napakaduwag ko, Mika. Mabilis na bumaba si Mina upang alalayan ang matanda. Ang dalawang babae, isang biktima at isang saksi, ay magkayakap sa gitna ng kadiliman.
Ang tunog ng kanilang pag-iyak ay tila isang panalangin para sa lahat ng mga pusong dinurog ng kawalang katarungan. Ang pagsasanib ng dalawang henerasyon ng pagtitiis sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Ortega. Huwag po kayong humingi ng tawad, Lola. Hindi kayo ang may kasalanan. Ang pag-aalo ni Mina habang hinahaplos ang likod ng matanda. Ang mga taong nagpahirap sa atin, sila ang dapat na lumuhod at magmakaawa. Kumalas ng bahagya si Lola Isang at may kinuha mula sa loob ng kanyang lumang pitaka. Isang maliit na bagay na nakabalot sa isang kupas na panyo. Nang buksan ito ni Mina, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang pilak na kwintas na may pendant na krus. Ito ang kwintas ng kanyang ina. Ang kaisa-isang hiyas na pinag-ingatan nito sa buong buhay. Nahanap ko iyan sa labas ng nasunog ninyong dampa noong araw na dinala ang nanay mo sa ospital. Ang kwento ni Lola Isang habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pero may kailangan kang malaman, Mika. Noong gabing iyon, bago sumiklab ang apoy, nakita ko si Stella. Nakita ko siyang may kausap na isang lalaki sa likod ng mansyon. Narinig ko ang utos niya. Siguraduhin mong walang matitirang bahay para wala na siyang mabalikan. Gusto ko siyang mamatay sa lansangan. Ang bawat salita ni Lola Isang ay tila isang lason na pilit na isinasalaksak sa pandinig ni Mika. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang panga ay nagngit-ngit sa tindi ng galit. Hindi lamang pala pagkakataon ang sunog. Hindi lamang pala aksidente ang kamatayan ng kanyang ina. Ito ay isang planadong pagpatay. Isang malupit na hakbang upang tuluyan siyang burahin sa mundo. Stella. Ang pagngangalit ni Mina. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang matalim na kutsilyo. Hindi lang pala buhay ko ang ninakaw mo. Maging ang huling hininga ni nanay, kinuha mo rin. Mika, may isa pang lalaki. Dagdag ni Lola Isang, ang kanyang boses ay naging pabulong at puno ng takot. Ang lalaking inutusan ni Stella, hindi ko siya kilala. Pero may malaking pilat siya sa kanyang leeg. Nakita ko siyang tumatawa habang paalis sa inyo. Hanggang ngayon, parang naririnig ko pa ang tawa niya tuwing gabi. Sino ang lalaking may pilat na ito? Isang bayarang mamamatay tao ba? O isang taong may mas malalim pang galit sa pamilya ni Mika? Hinawakan ni Mina ng mahigpit ang kwintas ng kanyang ina. Hinayaan niyang bumaon ang matatalas na kanto ng krus sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang hapding iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti na ngayon ay naglalagablab na ng husto. Lola Isang, bumalik na po kayo sa mansyon. Huwag kayong magpapakita ng kahit anong pagbabago. Ang utos ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila isang tigre sa dilim. Huwag kayong mag-alala. Ang dugo ni nanay ay hindi mananatiling tuyo sa lupa. Ipapangako ko sa inyo, sa harap ng Diyos at sa harap ng alaala ni nanay. Pagbabayarin ko si Stella ng higit pa sa buhay na kinuha niya. Tumalikod si Mina at naglakad palayo. Iniwan ang matandang babae na nakatingin sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang ni Mina, tila nararamdaman niya ang bigat ng kwintas sa kanyang leeg. Isang krus na hindi niya bibitawan hanggat hindi niya nakikita ang mga Ortega na nagdurusa sa apoy ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa malalaking bintana ng silid-aklatan ni Blake. Nagbibigay ng mahahabang anino sa sahig na gawa sa hardwood. Nakaupo si Mina sa isang malambot na selyon, hawak ang pilak na kwintas ng kanyang ina na ibinigay ni Lola Isang. Ang malamig na metal ng krus ay tila naglalabas ng init sa kanyang palad.
Isang huling koneksyon sa babaeng kinuha sa kanya ng napakaaga. Sa bawat haplos niya sa ukit ng kwintas, nararamdaman niya ang hapdi ng katotohanan. Ang katotohanang pinatay ang kanyang ina para sa isang kapritsyo ni Stella. Dahil sa matinding iniisip, hindi napansin ni Mina na nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya, isang baso ng tsaa ang dahan-dahang gumagalaw sa gilid ng lamesa dahil sa kanyang siko. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mina. Ang boses ni Blake ay mabilis na narinig bago pa man makapulot ng piraso si Mina. Pumasok ang lalaki sa silid. Ang kanyang toksedo ay bahagyang nakabukas na at ang kurbata ay maluwag na sa kanyang leeg. Tila kadarating lang mula sa isang mahalagang pulong. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Mina bago pa man ito tuluyang madikit sa matatalim na bubog. Don't touch it. Baka masugatan ka. Ang mahinahon ngunit mariing utos ni Blake. Ngunit huli na, dahil isang maliit na hiwa na ang lumitaw sa dulo ng hintuturo ni Mina. Ang maliit na patak ng dugo ay uent-unting lumalaki, tila isang ruby sa ilalim ng liwanag ng buwan. It's just a small cut, Blake. I'm okay. Ang mahinang sagot ni Mina. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ngunit hindi bumitaw si Blake. Sa halip, iginiit niya ang pag-upo ni Mina at kinuha ang isang maliit na first aid kit mula sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahan, kinuha ni Blake ang kamay ni Mina. Ang kanyang mga palad ay malalaki at may kaunting kagaspangan. Ngunit ang paraan ng paghawak niya ay punong-puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Kinuha niya ang bulak na may gamot at marahang idiniit sa sugat ni Mina. Napatitig si Mina sa mukha ni Blake habang abala ito sa paggamot sa kanya. Sa malapit na distansya, naamoy niya ang halimuyak ng sandalwood at ang amoy ng malamig na hangin sa labas. Isang sandali kung saan ang lahat ng plano ng paghihiganti at ang ingay ng mundo ay tila naglalaho, naiwan lamang ang dalawang kaluluwang pilit na nagpapagaling sa isa't isa. You're thinking about your mother again, aren't you? Ang malumanay na tanong ni Blake, habang maingat na binabalutan ng benda ang daliri ni Mina. Hindi siya tumitingin sa itaas, ngunit ramdam niya ang bigat ng damdamin ng babaeng nasa harap niya. I can't help it, Blake. The more I learn about what they did, the more I feel like I'm losing the Mika I used to be. Sometimes I'm scared that after all this is over, wala nang matitira sa akin, kundi galit. Ang pag-amin ni Mina. Ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal. Tumigil si Blake sa kanyang ginagawa at tumingala. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Mina. Isang titig na tila tumatagos sa lahat ng maskara at kasinungalingan. Hinding-hindi iyon mangyayari. Because I'm here to remind you who you really are. You're not just a weapon for revenge, Mina. You're a woman who deserves to be happy again. At hinding-hindi ko hahayaan na kainin ka ng dilim ng mag-isa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay tila lumiliit. Nararamdaman ni Mina ang mainit na hininga ni Blake sa kanyang balat. Sa isang sandali, tila naging mabilis ang tibok ng puso ni Mina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Ang pakiramdam na pinahahalagahan at pinoprotektahan. Ang katahimikan ay bumasag nang biglang tumunog ang intercom sa pinto ng mansyon. Isang katulong ang pumasok at lumapit sa kanila nang may pag-aalinlangan, Sir Blake. May nagpadala po ng bulaklak para kay Ma'am Mina. Galing daw po kay Mr. Kevin Ortega, ang ulat ng katulong.
Isang dambuhalang pumpon ng mga pulang rosas ang ipinasok sa silid. Ang bawat talulot ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ngunit para kay Mina, ang amoy ng mga bulaklak na iyon ay tila amoy ng isang libingan. May kasama itong isang maliit na card na may nakasulat, "To the most intriguing woman I've ever met. I can't stop thinking about you." Kevin, nakita ni Mina ang pagbabago sa mukha ni Blake. Ang kanyang panga ay nagngit-ngit at ang kanyang mga mata ay tila naging kasing talim ng yelo. Ang pag-aalaga kanina ay napalitan ng isang madilim na selos at determinasyon. Lumapit si Blake sa mga bulaklak at kinuha ang card. Dahan-dahang pinunit ito sa maliliit na piraso. "He's falling into the trap, Mina. Ang ganda mo ang nagsisilbing pain at ang pagiging obsesyon niya sa iyo ang sisira sa kanya." Ang boses ni Blake ay naging malamig muli. "Pero siguraduhin mong hanggang tingin lang siya. Dahil sa oras na hawakan kanya muli, sisiguraduhin kong hindi lang ang kumpanya niya ang guguho." Badaw mo, tumingin si Mina sa mga rosas. Pagkatapos ay sa lalaking nasa tabi niya. Ang laro ng paghihiganti ay mas lalong nagiging mapanganib. Si Kevin ay nagsisimula ng mabaliw sa pag-ibig sa Mina, na hindi niya alam ay ang asawang itinapon niya. Habang si Blake, ang kanyang tagapagligtas, ay tila may mas malalim pang dahilan sa likod ng bawat haplos at bawat galit na ipinapakita nito. Bakit tila may pait din sa bawat pagbanggit ni Blake sa pangalan ng mga Ortega? At hanggang kailan kayang paglaruan ni Mina ang damdamin ng isang lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang patibong? Ang batang ito ang magpapatatag sa kapangyarihan ng mga Ortega. Siya ang magiging tagapagmana ng lahat. Kaya siguruhin ninyong walang anumang aberya sa check-up na ito. Ang boses ni Stella ay punong-puno ng pagmamalaki habang nakaupo sa loob ng marangyang VIP lounge ng ospital na pagmamay-ari ni Blake. Marahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba may buhay na nananahan doon. Ngunit sa bawat haplos niya, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa pintuan ng opisina ng doktor. Nakatayo sa isang sulok si Mina. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Stella. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding pait. Habang ipinagmamalaki ni Stella ang isang kasinungalingan, hindi maiwasan ni Mina na maalala ang gabing iyon sa gitna ng ulan. Ang gabing naramdaman niya ang huling pintig ng tunay na buhay sa kanyang sinapupunan bago ito tuluyang bawiin ng tadhana. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang asin na ibinubuhos sa isang sariwang sugat. Bakit ang mundo ay tila mas pabor sa mga mapagpanggap kaysa sa mga tapat? Don't worry, Stella. We are in the best hands. Blake's hospital is the most prestigious in the country. Ang malumanay na wika ni Doña Elena habang humihigop ng tsaa. Gusto ko lang makasiguro na malusog ang apo ko. At ikaw, Kevin, ayusin mo ang sarili mo. Kanina ka pa parang balisa. Si Kevin ay nakatayo malapit sa bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mina. Ang presensya ng babaeng ito ay tila isang magnet na pilit humihila sa kanyang atensyon, dahilan upang makalimutan niya ang asawang nasa tabi niya. "I'm fine, Mama. Medyo marami lang iniisip sa opisina." Ang maikling tugon niya, habang pilit na iniiwas ang tingin sa malamig na mga mata ni Mina. Ito na ang sandaling hinihintay ni Mina. Sa tulong ni Blake, naayos na nila ang lahat. Ang doktor na haharap sa kanila ay tapat sa kanyang pangako. Ang pangakong ilalabas ang katotohanang
matagal nang itinatago sa ilalim ng mga maluluwag na damit ni Stella. "Excuse me, Ma'am Stella. It's time for your ultrasound." Ang boses ng isang nurse na pumasok sa silid. Biglang namutla si Stella. Ang kanyang kamay na kanina ay maingat na humahaplos sa kanyang tiyan ay biglang nanigas. Can I go to the restroom first? Medyo sumama ang pakiramdam ko." Ang nauutal niyang hiling. "Of course, dear. We will wait for you here." Ang sagot ni Doña Elena. Mabilis na tumayo si Stella at naglakad patungo sa banyo sa dulo ng pasilyo. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Mina. Sa loob ng madilim na pasilyo, malayo sa paningin ng mga Ortega, hinarang ni Mina ang daan ni Stella. Ang tunog ng mga takong ni Mina sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibok ng kaba sa dibdib ni Stella. "Saan ang punta mo, Stella? Sinusubukan mo bang takasan ang katotohanan o may tatawagan ka para ayusin na naman ang resulta?" Ang malamig na tanong ni Mina, habang nakasandal sa pader ng may mapanuring ngisi. "Anong sinasabi mo? Lumayas ka sa daan ko!" Ang singhal ni Stella, ngunit ang kanyang panginginig ay hindi niya maitago. "Alam ko, Stella. Alam ko na walang bata sa loob ng tiyan mo. Alam ko na ang lahat ng ito ay isang palabas para lang hindi ka itapon ni Doña Elena sa lansangan." Ang bulong ni Mina. Ang boses ay kasing talim ng isang pang-ahit. "And today, the show ends." Nanginig ang buong katawan ni Stella. Akmang sasampalin niya si Mina, ngunit mabilis na nasalo ng huli ang kanyang kamay. Hinawakan ni Mina ang braso ni Stella ng napakahigpit. Sapat na para makaramdam ito ng sakit, ngunit hindi para sumigaw. "Subukan mong gumawa ng eksena at sisiguraduhin kong sa harap mismo ni Kevin ko ilalabas ang lahat ng ebidensya ng pagiging baog mo." Ang banta ni Mina. "Ngayon, pumasok ka sa loob at harapin mo ang doktor. Let's see how long your mask can stay on." Sa pilitang binitawan ni Mina ang braso ni Stella at hinayaan itong maglakad patungo sa ultrasound room nang nangangatog ang mga binti. Pagbalik nila sa lounge, naroon na ang doktor. Hawak ang isang puting sobre. Ang bawat hakbang ng doktor sa tahimik na silid ay tila tunog ng isang hatol na malapit ng ibaba. "Doña Elena, Mr. Ortega, I have the initial findings here." Ang seryosong wika ng doktor. Lumapit si Doña Elena. Ang kanyang muka ay puno ng kasabikan. Habang si Kevin naman ay napilitang lumapit din. Bagaman ang kanyang isipan ay tila malayo pa rin. Si Stella ay nakatayo sa isang gilid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo. Dahan-dahang binuksan ng doktor ang sobre. Ang kaluskos ng papel sa gitna ng nakabibinging katahimikan ay tila isang sigaw ng paparating na gulo. Tumingin ang doktor kay Stella. Pagkatapos ay kay Doña Elena. "The results are quite unexpected." Ang bitay na pahayag ng doktor. "Ano ang nakasulat sa loob ng sobreng iyon?" Tuluyan na bang guguho ang mundo ni Stella sa harap ng pamilyang kanyang nilinlang? O may isa pa siyang alas na gagamitin upang baliktarin ang sitwasyon? At hanggang kailan kayang tiisin ni Mina ang makita ang muka ng babaeng pumatay sa kanyang ina bago siya tuluyang magpasabog ng sarili niyang galit? Ang katotohanan ay tila isang matalim na karayom na unti-unting lumalapit sa balat ng isang lobong puno ng hangin. Isang maling galaw, at ang lahat ay sasabog sa isang trahedyang walang sino man ang makakatakas. Hindi maari. Nagkakamali kayo. Ang mga dokumentong iyan ay peke. Ang sigaw ni Stella ay yumanig sa loob ng tahimik na opisina ng doktor. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang sawi na ibon
na pilit lumilipad sa gitna ng bagyo. Ang puting sobre na hawak ni Doña Elena ay nanginginig sa kanyang mga daliri, habang ang bawat salitang nakasulat sa resulta ng laboratorio ay tila mga uod na kumakain sa kanyang dangal. Walang bata, walang tagapagmana. Ang lahat ng kanyang mga pangarap para sa pamilya Ortega ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang kasinungalingang itinanim ng babaeng akala niya ay kaisa-isa niyang kakampi. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Elena ang papel. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng awtoridad, ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Humakbang siya palapit kay Stella. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Bago pa man makapaliwanag ang nakababatang babae, isang malakas na hampas ng palad ang dumapo sa pisngi ni Stella. Ang tunog ng sampal ay umaling-awngaw sa buong silid. Kasunod ng pagbagsak ni Stella sa sahig, hawak ang kanyang namumulang mukha. Mapagpanggap! Ang pagngangalit ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng poot. Ginamit mo ang aking pagnanais na magkaroon ng apo para lamang makapasok sa pamilyang ito. Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng lahat. Si Kevin ay nakatayo lamang sa isang sulok, tila isang rebulto na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa asawang nakasalampak sa sahig, ngunit wala siyang naramdamang kahit katiting na awa. Sa halip, ang kanyang nararamdaman ay ang hapdi ng isang malaking kahihiyan. Naalala niya kung paano niya itinapon si Mika para sa babaeng ito. Naalala niya ang bawat pangungutya niya sa kanyang dating asawa dahil sa pagiging baog nito, habang ang babaeng pinili niya ay niloloko lang pala siya sa loob ng maraming buwan. Kevin, please. Maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang iyon dahil mahal kita. Ayokong mawala ka sa akin. Ang pagmamakaawa ni Stella habang pilit na inaabot ang binti ni Kevin. Ngunit marahas na tinabig ni Kevin ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na hinaluan ng pagsisisi. Mahal? Ang tawag dyan ay panloloko. Stella, you are a professional liar. Gaya ng sabi ni Mama, lumayas ka na. Ngayon din. Sa isang sulok ng silid, nakasandal si Mina sa pader. Ang kanyang mga braso ay magkakrus sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang eksenang ito ng may malamig na mata. Sa bawat hagulgol ni Stella, nakikita ni Mina ang sarili niyang imahe noong gabing itinapon siya sa kalsada. Ang pagkakapareho ng sitwasyon ay tila isang malupit na tadhana. Ang pagkakaiba lang, si Stella ay nagdurusa dahil sa sarili niyang kasamaan, habang siya ay nagdusa dahil sa kanyang labis na pagmamahal. Hindi nagtagal, ang mga gamit ni Stella ay tila mga basura na ipinatapon ni Doña Elena sa labas ng mansyon. Ang bawat maleta na bumabagsak sa kalsada ay naglalabas ng tunog ng pagkawasak. Si Stella ay nakatayo sa labas ng malaking gate, basang-basa ng pawis at luha, habang ang mga dumaang sasakyan ay tila pinagtatawanan ang kanyang kinahinatnan. Lumabas si Mina mula sa mansyon at dahan-dahang lumapit sa naghihikahos na babae. Kinuha ni Mina ang isang maliit na bag na naiwan sa gilid at iniabot ito kay Stella. Isang pagkakataon kung saan ang biktima ay naging tagapagmasid ng katarungan. Ito na lang ang natitira sa iyo, Stella. Ang mahinang wika ni Mina. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Naaalala mo ba nung sinabi mo sa akin na ang basurang gaya ko ay walang lugar sa mundong ito? Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Sino sa atin ang tunay na basura? Tumingala si Stella. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at pagkabaliw. Ikaw
Ikaw ang may gawa nito. Alam ko, ikaw si Mika. Hindi mo ako maloloko. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina. Hindi niya itinanggi, ngunit hindi rin niya inamin. Ang mahalaga ngayon, Stella, ay naramdaman mo na ang lamig ng kalsada. At ito pa lang ang simula. Ang bawat luhang ibinuhos ko, ang bawat sakit na naramdaman ng nanay ko, ibabalik ko sa iyo, pamayo na mabago ko ng may interes. Tumalikod si Mina at naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan ni Blake. Habang umaandar ang sasakyan, naririnig niya ang palakas na tawa ni Stella na nauuwi sa isang matinis na tili. Ang tunog ng pagkabaliw ni Stella ay tila isang masamang musika sa gitna ng tahimik na gabi. Mika, magbabayad ka! Papatayin kita! Ang huling sigaw ni Stella na umalingaw-ngaw sa buong kalsada bago tuluyang lumayo ang sasakyan. Sa loob ng kotse, hinawakan ni Blake ang kamay ni Mina. Ang init ng palad nito ay tila nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Mina. One down, Mina, pero mag-ingat ka. Ang isang sugatang hayop ay mas lalong nagiging mapanganib. Tumingin si Mina sa labas ng bintana. Ang tagumpay ay tila may kasamang pait. Naisakatuparan niya ang unang bahagi ng kanyang plano. Ngunit bakit tila may kung anong dilim pa rin ang nagbabanta sa kanyang paligid? Sino ang lalaking may pilat na sinasabi ni Lola Isang at nasaan na siya ngayong nagsisimula na ang paniningil? Ang gabi ay tila bumibigat at ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila mga paalala na ang tunay na digmaan ay kasisimula pa lamang. Mina, pakiusap. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ng Ortega Group. Ang lahat ng aming ari-arian ay nakataya sa proyektong ito. Ang boses ni Doña Elena ay hindi na ang mapagmataas na boses na dating dumudurog sa pagkatao ni Mika. Ngayon, ang boses na ito ay puno ng panginginig, takot, at pagsusumamo. Nakaupo ang matanda sa harap ng malawak na mesa sa opisina ni Mina. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng ginto ay ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo matapos ang iskandalo ni Stella at ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanilang mga stocks sa merkado. Sa kabilang dulo ng mesa, si Mina ay nanatiling tahimik. Nakasandal siya sa kanyang mamahaling selyon. Pinagmamasdan ang matanda ng may malamig na mata. Ang bawat buntong hininga ni Doña Elena ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Ito ang babaeng nagsabing, ang amoy ni Mika ay amoy ng lupa. Ngunit ngayon, ang matandang ito ay tila nagnanais na humalik sa lupang tinatapakan ni Mina para lamang sa isang pirma. The investment contract is ready, Doña Elena. Ang seryosong wika ni Mina habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng folder na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa mga Ortega. But, as I've mentioned to Kevin, the terms are non-negotiable. I will provide the capital to pay off your debts, but I will own 60% of the company's voting rights. In short, the Ortega Group will no longer be under your total control. Pumasok si Kevin sa silid. Ang kanyang mga mata ay malalim at may madidilim na bilog sa ilalim. Tanda ng maraming gabing walang tulog. Lumapit siya sa kanyang ina at humawak sa balikat nito. Tumingin siya kay Mina nang may halong paghanga at pangungulila. Tila pilit pa ring hinahanap ang anino ng kanyang dating asawa sa likod ng matitigas na mata ng babaeng nasa harap niya. Mina, isn't this too much? Pamilya namin ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala. Ang mahinang reklamo ni Kevin.
You're stripping us of our legacy. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Mina. Legacy? Ang legacy nyo ay binuo sa itaas ng mga taong tinapakan at minaltrato nyo. Kung ayaw nyo sa kondisyon ko, fine. You can watch your empire crumble by tomorrow morning when the banks start seizing your properties. Katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tiktak ng orasan sa dingding na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa karangyaan ng mga Ortega. Dahil sa desperasyon, kinuha ni Doña Elena ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kanyang pirma sa huling pahina ng kontrata. Ang bawat kanto ng kanyang pirma ay tila pagtalikod sa lahat ng kanyang ipinagmalaki sa loob ng mahabang panahon. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Mina. Lumakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang malawak na lungsod. Isang sandali kung saan naramdaman niya ang bigat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ngunit sa ilalim ng kanyang tagumpay, may kung anong lungkot na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang kanyang ina, na namatay nang walang kahit isang sentimo sa bulsa, habang ang mga taong ito ay nagpakasasa sa nakaw na yaman. Congratulations, Doña Elena. You just saved your house. Ang sabi ni Mina nang hindi lumingon. But you lost your throne. Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. Pumasok ang head of finance ng mga Ortega. Ang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang paghinga ay mabilis at tila hindi makapagsalita ng maayos dahil sa gulat. Ma'am sir, ang proyektong pinaglaanan natin ng lahat ng natitirang pondo sa abroad. It was a shell company. It was a scam. Ang lahat ng perang inilabas natin ay naglaho na parang bula. Ang tunog ng baso na nabitawan ni Doña Elena at nabasag sa sahig ay tila hudyat ng tuluyang pagbagsak ng langit. Ang matanda ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang tumabingi. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak mula sa upuan, tila isang dambuhalang puno na nawalan ng ugat. Mama! Mama! Ang sigaw ni Kevin habang sumasalo sa katawan ng kanyang ina. Ngunit si Mina ay nanatiling nakatayo sa tabi ng bintana. Pinanood niya ang kaguluhan ng may malamig na pakiramdam. Alam niya. Alam niya dahil ang proyektong iyon ay isa ring patibong na inihanda ni Blake para tuluyang ubusin ang yaman ng mga Ortega bago pa man sila tulungang muling bumangon sa ilalim ng kanyang kontrol. The wheel has finally turned, Kevin. Ang bulong ni Mina sa kanyang sarili habang naririnig ang tunog ng papalapit na ambulansya sa labas. Sa kabilang dulo ng opisina, sa madilim na bahagi ng pintuan, nakatayo si Blake. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mina, puno ng pag-aalala. Nakikita niya ang tagumpay sa mga mata ng babae, ngunit nakikita rin niya ang unti-unting pagkamatay ng kabutihan sa puso nito. Magiging masaya nga ba ang paghihiganti kung ang kapalit nito ay ang pagiging kasing lamig ng mga taong iyong kinamumuhian? At sa gitna ng pagbagsak ng mga Ortega, nasaan si Stella at ang kanyang madilim na plano para sa huling hininga ng katarungan? Mina, bakit tayo narito? Ito na ba ang sagot sa lahat ng pakiusap ko? Isang sementeryo para sa mga mahihirap? Ang boses ni Kevin ay gumaralgal, humahalo sa ihip ng hanging dapit hapon na nagdadala ng amoy ng tuyong damo at kandila. Nakatayo siya sa likuran ni Mina. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nadudungisan na ng basang lupa at putik. Ngunit tila wala na siyang pakialam. Pagkatapos ng pagbagsak ng kumpanya,
at ang pagkakaospital ng kanyang ina. Ang tanging natitira na lamang kay Kevin ay ang kanyang obsesyon sa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng tila isang magandang palaisipan na pilit niyang binubuo. Dahan-dahang humarap si Mina. Ang kanyang muka ay nababalot ng anino ng papalubog na araw na nagbibigay ng anyong tila siya ay isang anghel na nagmula sa kabilang buhay. Wala siyang suot na mamahaling alahas ngayon. Tanging ang simpleng pilak na kwintas na may krus. Sa kanyang paanan ay 2 puntod na gawa sa simpleng semento, malayo sa marangyang mausoleo na nakasanayan ni Kevin. Hindi ito ang sagot sa pakiusap mo, Kevin. Ito ang katotohanang pilit mong ibinaon sa limot. Ang mahinang wika ni Mina. Ang boses ay kasing lamig ng marmol. Inilipat ni Mina ang kanyang paningin sa mga nakasulat sa puntod. Dahan-dahang lumapit si Kevin. Ang kanyang paghinga ay bumibigat sa bawat hakbang. Nang mabasa niya ang mga pangalang nakaukit, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Elena Nanay Cruz, namayapa noong gabi ng bagyo. Baby Angel Ortega. Hindi man lang nasilayan ang liwanag. Mika? Ang bulong ni Kevin. Isang tunog na tila galing sa isang taong nalulunod. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang folder na hawak niya ay nahulog sa putik. Tikan ng hindi niya namamalayan. Hindi maaari. Buhay ka? Mika, ikaw nga ba yan? Ang Mika na minahal mo noon ay namatay na. Kasama ng mga taong nasa ilalim ng lupang ito, Kevin. Ang tugon ni Mina. Habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Namatay siya noong gabing itinapon mo siya sa ulan. Namatay siya habang pinapanood niyang nilalamon ng apoy ang tanging tahanang alam niya. At ang pinakamasakit, namatay siya habang nararamdaman niyang binabawi ng Diyos ang anak na kailanman ay hindi mo kinilala. Patawarin mo ako! Mika, patawarin mo ako! Ang hiyaw ni Kevin habang bumabagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang paghampas sa lupa ay tila isang pagsuko ng lahat ng kanyang dangal. Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol sa bata. Akala ko ay umalis ka lang. Si Stella, si Mama, niloko nila ako. Niloko mo ang sarili mo, Kevin. Ang mariing sabi ni Mika habang lumalapit sa nakaluhod na lalaki. Hinawakan niya ang baba ni Kevin at pilit itong itingala upang magtagpo ang kanilang mga mata. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan para manakit. At ngayon, ang kapangyarihang iyon ang kumuha sa lahat ng mayroon ka. Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong ibinigay ko ay ang bawat pako sa kabaong ng iyong kumpanya. Ipinaghiganti ko lang ang bawat patak ng luha ni nanay. Ang haplos niya sa malamig na semento ng puntod ng kanyang anak. Habang ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng kagalakan, kundi isang malalim at nakabibinging kapayapaan. Ang katarungan ay narito na. Hindi sa anyo ng dahas, kundi sa anyo ng katotohanang dumudurog sa kaluluwa ng may sala. Inilabas ni Mika mula sa kanyang bulsa ang isang sunog na piraso ng papel. Ang orihinal na annulment papers na pilit ipinapirma sa kanya noon. Ibinagsak niya ito sa harap ni Kevin. Ngayon, malaya ka na, Kevin. Malaya ka na sa akin. Malaya ka na sa yaman mo. At malaya ka na sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan mo. Pero hinding-hindi ka magiging malaya sa multo ng anak na pinatay mo sa iyong kawalang bahala. Ang huling hiling ni Mika bago siya tumalikod. Mika!
Huwag mo akong iwan! Mika! Ang hagulgol ni Kevin na umalingaw-ngaw sa tahimik na sementeryo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humuhukay sa basang lupa, tila gustong bawiin ang nakaraan. Ngunit tanging putik at lamig lamang ang sumasagot sa kanya. Naglakad palayo si Mika. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa bigat na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. Sa dulo ng sementeryo, nakatayo si Blake sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang liwanag ng headlight ay tila isang gabay sa gitna ng dumarating na dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaya, naramdaman ni Mika ang isang kakaibang panginginig sa kanyang batok. Isang pares ng mga mata ang nakamasid mula sa madidilim na puno sa gilid ng sementeryo. Isang anino na may hawak na kislap ng bakal at isang pusong puno ng pagkabaliw at pagnanasang pumatay. Tapos na ba talaga ang laban? O ang pinakamadugong bahagi ng kanyang kwento ay kasisimula pa lamang? At hanggang kailan kayang protektahan ni Blake si Mika mula sa isang kaaway na wala ng takot mamatay? Akala mo ba matatapos ito sa pagluha ni Kevin? Hindi, Mika. Kung kinuha niyo ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong kukunin ko ang huling hininga mo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang boses ni Stella ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, paos, puno ng puot, at wala na sa katuwiran. Nakatayo siya sa gitna ng mga sunog na haligi ng dating dampa ni Mika. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng amag, abo, at ang nakasusuklam na amoy ng gasolinang dahan-dahang ibinubuhos ni Stella sa tuyong damuhan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na dati ay makinis at mapagmataas, ngunit ngayon ay madungis, ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay nagniningning sa hindi maipaliwanag na pagkabaliw. Sa isang sulok, nakatali ang mga kamay ni Mika sa isang natitirang poste ng bahay. Ang kanyang mukha ay may bakas ng dugo mula sa pagkakasakal sa kanya kanina nang abangan siya ni Stella sa labas ng sementeryo. Nararamdaman ni Mika ang hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso, ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa huling pagkakataon na makasama si Blake. Stella, bitawan mo ang lalagyan na yan. Hindi pa huli ang lahat. Ang mahinang pakiusap ni Mika. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses sa gitna ng panganib. May anak ka, Stella. May anak kang tunay na naghihintay sa iyo. Huwag mong hayaang lumaki siyang may nanay na mamamatay tao. Napatigil si Stella sa pagbubuhos ng gasolina. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang tawa na lumabas sa kanyang mga labi ay tila isang matinis na tili na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Anak? Ang anak na kinuha nila sa akin dahil wala na akong pera? Ang anak na itinatago ko dahil natatakot akong malaman ni Kevin na hindi siya ang ama? Wala na akong pakialam sa kanya. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Ibinagsak ni Stella ang bakanteng lalagyan ng gasolina. Ang tunog ng plastik na tumama sa sunog na sahig ay tila isang hudyat ng nalalapit na katapusan. Inilabas niya ang isang maliit na lighter mula sa kanyang bulsa. Ang paulit-ulit na tunog ng pagpindot sa bakal nito ay ang tanging ingay na naririnig sa gitna ng masukal na paligid, sa gitna ng banta ng kamatayan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Stella. Hindi galit ang nakita ni Stella, kundi isang malalim na simpatya mula sa isang ina patungo sa isa pang ina. Nawalan din ako ng anak, Stella. Alam ko ang hapdi ng isang bakanteng sinapupunan. Ang malumanay na wika ni Mika, habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Kahit anong galit ang nararamdaman mo,
Huwag mong ipagkait sa anak mo ang pagkakataong makilala ka. Patawarin mo ang sarili mo, gaya ng pagpatawad ko sa lahat ng sakit na ibinigay mo. Please, Stella, isipin mo ang bata. Panandali ang lumambot ang ekspresyon ni Stella. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik ng lighter at ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang tahimik na hikbi. Ngunit bago pa man siya tuluyang makumbinsi, narinig ang malakas na kaluskos ng mga tuyong dahon at ang tunog ng mabilis na pagtakbo mula sa kalsada. Mika! Mika, nasaan ka? Ang boses ni Blake. Ang boses na nagbigay ng bagong buhay kay Mika ay ngayon ay puno ng desperasyon at takot. Ang presensya ni Blake ay tila naging mitya sa muling pag-aapoy ng poot ni Stella. Huli na, Blake! Kasama mong mamamatay ang lahat ng pangarap mo! Ang sigaw ni Stella habang tuluyan niyang pinindot ang lighter. Ang maliit na apoy ay bumagsak sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang orange na liwanag ay mabilis na kumalat. Nilalamon ang mga tuyong kahoy at ang paligid ni Mika. Ang init ay nagsimulang humalik sa balat ni Mika at ang makapal na usok ay unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Blake! Huwag kang pumasok! Mapanganib! Ang hiyaw ni Mika habang nakikita niya ang anino ni Blake na pilit na lumulusob sa gitna ng naglalagablab na dingding. Si Stella ay nakatayo sa gitna ng apoy. Tumatawa habang ang kanyang mga damit ay nagsisimula na ring mahagip ng init. Tila tinatanggap na niya ang kanyang sariling impyerno. Habang si Mika naman ay pilit na kumakawala sa lubid, ang kanyang puso ay sumisigaw ng isang huling panalangin. Hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Kaya ba ni Blake na iligtas si Mika mula sa naglalagablab na nakaraan? O ang dampa kung saan nagsimula ang lahat ay siya ring magiging huling hantungan ng kanilang pag-ibig? At sino ang misteryosong lalaking may pilat na biglang sumulpot sa dilim, may hawak na baril at nakatutok sa likuran ni Blake? Huwag mong subukang humakbang, Blake. Isang galaw mo pa at sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang babaeng mahal mo mula sa impyernong ito. Ang boses na iyon ay hindi galing kay Stella, kundi mula sa isang lalaking lumabas mula sa anino ng mga puno. Siya ang lalaking may matagal ng pilat sa leeg. Ang hitman na inupahan ni Stella noong gabing masunog ang dampa ni Mika. Nakatutok ang kanyang baril sa likuran ni Blake. Ang kanyang daliri ay nakakapit na sa gatilyo. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng liwanag ng apoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit hindi na tinag si Blake. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa naglalagablab na dampa kung saan nakatali si Mika. Gawin mo ang gusto mo, Rodney. Pero hinding-hindi ko hahayaan na makuha niyo siya muli. Ang malamig na hamon ni Blake. Sa isang iglap, bago pa man makakalabit ng gatilyo ang lalaking may pilat, isang mabilis na paggalaw mula sa dilim ang nagpabagsak sa kanya. Ang mga tauhan ni Blake, na kanina pa nakapaligid, ay sumulpot at mabilis na dinisarmahan ang mamamatay tao. Ang tunog ng pakikipagbuno at ang pagbagsak ng katawan ni Rodney sa tuyong dahon ay tila naging hudyat para kay Blake na sumugod sa gitna ng apoy. Mika! Kumapit ka! Ang sigaw ni Blake habang binabagtas niya ang nagbabagang mga haligi. Ang init ay tila humahablot sa kanyang buhok at balat, ngunit wala siyang pakialam. Gamit ang isang matalim na kutsilyo, mabilis niyang pinutol ang mga lubid na gumagapos kay Mika. Ang bawat hibla ng lubid na napapatid ay tila pagputol na rin sa tanikala ng nakaraan. Nang mabuhat ni Blake si Mika, ang bubong ng dampa ay nagsimula
nang gumuho. Ang tunog ng naglalakihang kahoy na bumabagsak sa lupa ay yumanig sa buong paligid. Sa labas, nakita ni Mika si Stella na nakaluhod sa lupa, tulala habang pinapanood ang apoy. Ang kanyang tawa ay napalitan ng isang mahabang hagulgol. Isang tunog ng isang taong tuluyan nang nawala sa kanyang katinuan. Dumating ang mga pulis at bumbero. Ang kanilang mga sirena ay tila isang orkestra ng katarungan. Ang lalaking may pilat ay kinaladkad patungo sa sasakyan ng pulis, habang si Stella naman ay binuhat ng mga medical personnel dahil sa matinding shock at pagkabaliw. Ilang oras matapos ang insidente, sa loob ng isang ligtas na pasilidad, nakaharap ni Mika si Kevin. Ang dating makapangyarihang si Kevin Ortega ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakatayo siya sa harap ng mga pulis. Bit-bit ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon ng kumpanya at ang pagtatago sa krimen ni Stella. Mika, hindi ko na maibabalik ang lahat. Ang mahinang wika ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Pero ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. I'm turning myself in. At si Mama, nasa pangangalaga na siya ng mga doktor sa probinsya. Wala na ang Ortega Group. Wala na ang lahat. Tumitig si Mika sa lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang buhay. Sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Ang kapangyarihan at yaman na pilit nilang pinangalagaan sa pamamagitan ng pananakit sa iba ay siya ring naging dahilan ng kanilang pagkaubos. Tanggapin mo ang iyong parusa, Kevin. Doon mo lang mahahanap ang kapayapaan. Ang tanging sagot ni Mika bago siya tumalikod at lumakad patungo sa naghihintay na si Blake. Ang sandali kung saan ang huling labi ng kanyang paghihiganti ay natunaw na. Nakatayo siya sa tabing dagat kasama si Blake habang ang araw ay nagsisimulang sumikat. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng bagong pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tapos na ang lahat, Mika. Ang malumanay na bulong ni Blake habang inilalagay ang kanyang jacket sa mga balikat ni Mika. Ang abo ng dampanyo ang magiging pataba para sa bagong buhay na itatayo mo. At hindi mo na kailangang gawin iyon ng mag-isa. Hinawakan ni Mika ang kamay ni Blake, nararamdaman ang katatagan at tunay na pagmamahal na kailanman ay hindi niya naranasan sa piling ng mga Ortega. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng humilom. Hindi dahil sa nakamit niyang katarungan, kundi dahil sa pagtanggap na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magmahal muli sa kabila ng lahat ng sakit. Ang gabi ng lagim ay natapos na. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila ibinubulong ng dagat ang isang bagong simula. Isang simula na hindi na kailangang itago sa ilalim ng pangalang Mina, kundi ang pagbabalik ng isang mas matatag, mas matapang, at mas malayang Mika. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, may isang huling sulat na iniwan si Lola, isang para kay Mika. Isang sulat na naglalaman ng huling habilin ng kanyang ina na magbabago sa pananaw ni Mika tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ano ang lihim na matagal na inilihim ni Nanay Elena hanggang sa kanyang huling hininga? Ang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa abot tanaw. Nagpipinta ng kulay rosas at ginto sa langit na dati ay binalot ng madidilim na ulap ng pighati. Sa isang malawak at luntiang hardin sa lalawigan, sa mismong lupang kinatatayuan noon ng nasunog na dampa, isang bagong bahay ang nakatayo. Hindi ito isang mansyong kasing lamig ng sa mga Ortega.
kundi isang tahanang yari sa mapuputing pader at malalaking bintana kung saan ang hangin ay malayang nakakapasok. Dala ang amoy ng dagat at sariwang damo. Nakatayo si Mika sa gitna ng hardin. Suot ang isang simpleng puting bestido na humahampas sa kanyang mga binti dahil sa banayad na simoy ng hangin. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na pala at isang supot ng mga buto ng bulaklak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malambot na lupa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humuhukay. Tila ba naghahanda ng isang higaan para sa bagong buhay. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Ortega. Nitong nakaraang linggo, binisita ni Mika si Kevin sa loob ng bilangguan. Nakita niya ang lalaking dating sentro ng kanyang mundo na nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Ang buhok ay gupit militar, at ang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. "Patawad, Mika," ang tanging nasabi ni Kevin habang nakatitig sa kanya sa likod ng makapal na salamin. Wala itong hininging pabor. Wala itong hininging yaman. Ang bawat patak ng luha ni Kevin ay tila isang pagkilala sa lahat ng kanyang pagkakamali. "Pinatawad na kita, Kevin. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko." Ang mahinang sagot ni Mika bago siya tumalikod ng tuluyan. Ang pagpapatawad na iyon ang huling susi na nagbukas sa kulungan ng kanyang sariling kaluluwa. Bumalik ang diwa ni Mika sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga yapak sa damuhan ay sapat na para malaman niya kung sino ang paparating, si Blake. "Masyado pang maaga para sa paghahalaman, Mika. Baka malamigan ka," ang malumanay na boses ni Blake, habang inilalapag niya ang isang mainit na tasa ng kape sa isang maliit na lamesang kahoy malapit sa kanila. "Gusto kong makita ang mga ito na mamukadkad bago matapos ang taon, Blake," ang ngiting tugon ni Mika. "Ito ang mga paboritong bulaklak ni nanay," sabi niya noon. "Ang mga bulaklak na ito ang nagpapaalala sa atin na pagkatapos ng mahabang taglamig, lagi pang may tagsibol na darating." Ang sandali kung saan ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng uling mula sa sunog at dugo mula sa pakikipaglaban, ay ngayon ay puno ng lupa at buhay. Itinanim niya ang huling buto ng bulaklak. Ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Lumapit si Blake at lumuhod sa tabi ni Mika. Hindi siya natakot na madumihan ang kanyang mamahaling pantalon. Hinawakan niya ang kamay ni Mika, pinipigilan ang paggalaw nito. Sa kanyang kabilang kamay, inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng gintong singsing na may maliit na diamante ang kuminang sa ilalim ng liwanag ng umaga. "Mika, marami na tayong pinagdaanan. Nakita ko ang bawat sugat mo at nakita mo rin ang bawat lihim ko." Ang seryosong wika ni Blake. Ang bawat salita ay tila isang panata. "Ayaw ko nang maging tagapagligtas mo lang. Gusto kong maging katuwang mo sa pagbuo ng mga bagong alaala. Will mo bang hayaan akong samahan ka sa bawat umagang darating?" Tumigil ang mundo ni Mika. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng kaba, isang kabang puno ng kagalakan at katiyakan. Tumingin siya sa mga mata ni Blake, ang lalaking hindi siya sinukuan, noong ang mundo mismo ang tumalikod sa kanya. "Yes, Blake. 1,000,000 beses na yes!" Ang bulong ni Mika habang hinahayaan niyang isuot ni Blake ang singsing sa kanyang daliri. Ang kanilang pagyayakapan sa gitna ng hardin ay tila isang huling kabanata ng isang masamang panaginip at ang unang pahina ng isang magandang kwento. Wala nang kailangang itago. Wala nang kailangang katakutan. Ang pundasyong itinayo ni Mika
para sa mga kababaihang biktima ng karahasan ay nagsisimula na ring lumago. Isang patunay na ang kanyang sakit ay nagbunga ng kagalingan para sa iba. Bago sila pumasok sa loob ng bahay, kinuha ni Mika ang huling sulat na iniwan ng kanyang ina na binigay ni Lola Isang. Binasa niya ang huling linya nito. "Anak, huwag mong kakalimutan na ang tunay na ginto ay hindi nasa bulsa, kundi nasa kapayapaan ng iyong puso. Lumipad ka, Mika. Malaya ka na." Tumalikod si Mika sa abot-tanaw kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat. Hawak ang kamay ni Blake. Naglakad sila patungo sa pintuan ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang ay puno ng liwanag at ang bawat hininga ay puno ng pasasalamat. Ang bagyo ay lumipas na at ang tanging natira ay ang malawak at payapang liwayway ng paghilom. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa nagdaang bagyo. Ang mansyon ng mga Ortega ay isa na lamang bahagi ng mga kwentong bayan tungkol sa kasakiman, ngunit ang pundasyong itinayo ni Mika, ang bahay pag-asa ni Elena, ay naging isang matatag na kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pait ng buhay. Sa loob ng malawak na bulwagan ng pundasyon, ang sikat ng araw ay sumasayaw sa mga makukulay na drawing ng mga bata sa dingding. Nakatayo si Mika sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang talim ng paghihiganti sa kanyang boses. Ang suot niyang puting blusa ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha at sa kanyang dibdib ay nakasabit pa rin ang pilak na krus ng kanyang ina. Ang kanyang kompas sa gitna ng dilim. Ang bawat sugat ay may kwento. Ang malumanay na wika ni Mika sa mga nakikinig. Ngunit ang kwentong iyon ay hindi kailangang magtapos sa sakit. Maaari nating piliin na maghilom. Maaari nating piliin na gamitin ang ating mga karanasan para maging mas matatag. Pagkatapos ng pagtitipon, lumabas si Mika sa balkonahe, kung saan naghihintay si Blake. Hawak ni Blake ang kanilang 2 taong gulang na anak na lalaki, si Ethan, na may mga matang kasing talino ng sa kanyang ama at ngiting kasing tamis ng kay Mika. Nang makita ng bata ang kanyang ina, ang munting tawa nito ay umaling-awngaw sa paligid. Isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong musika ng tagumpay. Kinuha ni Mika ang bata mula kay Blake at hinalikan ito sa noo. Ito ang kanyang pinakamalaking katarungan, ang mabigyan ang kanyang anak ng isang pamilyang puno ng pagmamahal, isang bagay na ipinagkait sa kanya noon. "Everything is ready for the anniversary gala tonight, Mika." Ang bulong ni Blake habang inakbayan ang kanyang asawa. Everyone wants to meet the woman behind this miracle. Hindi ito milagro, Blake. Ito ay bunga ng pagtitiwala sa sarili at sa tulong mo. Ang pasasalamat ni Mika habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa sa di kalayuan. Sa isang payapang bahagi ng lungsod, nananatiling tahimik ang buhay ng mga taong dati ay naging anino ng kanyang pighati. Si Kevin ay nagtatrabaho na sa loob ng bilangguan bilang isang librarian. Ginugugol ang kanyang oras sa pagbabasa at pagsusulat ng mga liham ng pagsisisi na hindi na niya kailanman ipapadala. Si Doña Elena naman ay nananatili sa isang tahimik na nursing home, kung saan ang kanyang mga alaala ay unti-unti nang naglalaho, na iwan siyang namumuhay sa isang mundong wala ng kapangyarihan at alahas. Si Stella ay nananatili sa isang mental facility, payapa na sa kanyang sariling ilusyon, kung saan siya pa rin ang bida sa isang kwentong siya rin ang sumira.
Tumingin si Mika sa kalangitan. Ang asul na langit ay walang bahid ng ulap. Naalala niya ang lahat ng mga tanong na nagpahirap sa kanya noon. Pinatawad na ni Mika ang lahat, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala, kundi sa bawat gabi na mahimbing ang kanyang tulog sa piling ni Blake at sa bawat umaga na naririnig niya ang tawa ng kanyang anak. Nararamdaman ni Mika ang isang kapayapaang kailanman ay hindi mabibili ng pera ng mga Ortega. Siya ay hindi na si Mina na puno ng poot. Siya ay si Mika na muling nabuhay. Natutunan ni Mika na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pusong marunong bumangon mula sa abo. Ang bawat pagsubok ay tila isang apoy na sumusubok sa ginto. Maaari kang matunaw o maaari kang maging isang mas makinang na alahas. Ang kwento ni Mika ay isang patunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa tumitinding galit. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang aliping bahay patungo sa pagiging isang reyna ng sariling tadhana ay isang inspirasyon na ang katarungan ay laging dumarating sa tamang panahon sa paraang hindi natin inaasahan. Huminto ang ihip ng hangin at tila tumigil ang oras sa sandaling iyon. Pinagmasdan ni Mika ang kanyang mag-ama, ang kanyang pundasyon, at ang kanyang bagong buhay. Sa wakas, ang bawat patak ng luha ay napalitan na ng mga butil ng pag-asa. Dahan-dahan silang naglakad, papasok sa loob, iniwan ang balkonahe sa liwanag ng papalubog na araw. Ang kwento ng pait ay tapos na, at ang kwento ng pagmamahal ay wala ng katapusan.